ating papasukin ngayong araw sa The Session Hall. Iba pang isyong bumalot sa ipinasang 2011 annual budget ng lungsod ng Dagupan, nilinaw ng sangguniang panunsod. Naipasang pondo pinanindigang tama base sa mga nailahad na programa ng lokal na pamahalaan. National government agencies hindi natapyasan ng pondo ayon sa konseho. PNP Dagupan may aprobadong mahigit 2 milyong pisong pondo na suporta ng lokal na gobyerno. Gulayan sa barangay inilunsad matapos ang matagumpay na gulayan sa paaralan na proyekto ni Vice Mayor Belen Fernandez, Sangguniang Panunsod at DepEd Dagupan. Lahat ng yan tutukan dahil your attendance is a must sa The Session Hall. Tila hindi na umano makukontento pa ang mga kritiko ng mayorya ng Sangguniang Panunsod anuman ang kanilang gawin. Patuloy pa rin kasi umano ang batikos mula nung hindi pa nila ipinapasa ang 2011 annual budget hanggang sa ngayong pasado na ito. Pero ngayon, mas higit umano nilang napatunayan na tama ang ginawang pagbusisi sa budget proposal upang mas mailagay ang tamang halaga sa bawat items. Napawang may malinaw at detalyadong mga proyektong paglalaanan ng perang ibinayad bilang buwis ng mga Dagupenyo. Patuloy pa rin umano ang pagkalat ng maling impormasyon sa publiko kahit papasado na ang pondo ng lungsod, partikular ang pinangangambahan ng mga barangay sa pahayag ni Liga ng mga Barangay President Councilor Guillermo Vallejos na 31,000 pesos lamang ang pondong ipinasa para sa mga barangay. Bilang miyembro umano ng konseho ay dapat alam ng naturang kapitan ang mga pahayag na kanyang binibitiwan dahil ang 3.1 million pesos na para sa mga barangay ay nakapaloob sa 20% development fund na kasamang naaprobahan ng konseho, maliban pa sa 31,000 pesos na aid to barangay na orihinal na proposal ng mismong punong ekutibo at hindi ng SP. Na yung 31,000 po na binabanggit ni Councilor Emong Vallejos ay nagkamali po siya, nabasa lang niya na 31,000 ay nagpanik na po siya agad, na privilege speech, na bakit hindi namin siya tinawagan, na binawasan namin ng pondo, kahit na through text o tawag man lang, sino naman tatawag sa kanya? Dahil wala naman kaming binawas. Hindi lang niya ho naintindihan o baka na-overlook lang niya na yung 20% development fund doon po ninagay ng executive yung budget na 3.1 million pesos ng ating mga barangay captain. Gusto kong iparating sa lahat ng barangay captains, yung 3.1 million po ay approved. Siguro, kausapin ko ang aking mga staff, dapat bigyan kayo ng kopya ng budget ng 2011 once na napirmahan ng Mayor at ipapakita namin sa inyo yung naka-attach na yung 20% development fund na andun yung 8 to barangays na 3.1 million. Ipinagtataka rin umano ni Vice Mayor Belen Fernandez kung ano ang basihan ng minorya sa pagsasabing mas pinaboran ng mayorya ang pondo ng SP kumpara sa tanggapan ng alkalde. Kung kayo na nagtataka ay nagtataka kung magkano ang budget ng Sangguniang Panlungsod, 37 million po sa taong ito. So mga 1/3 lang po ng budget ng City Mayor. Ang budget po ng Sangguniang Panlungsod ay siguro mga 12 million pesos lang po. At ang budget po ng ating mayor ay umaabot ho ng 238 million pesos. Ang budget ng kanyang opisina ay mahigit 13 million pesos. Ang non-office at ang capital outlay at yung section 7 natin, pag itotal ho natin, 238 million pesos po ang pundo ng ating mayor. Nilinaw rin ng Vice Mayor na walang inilaan na rice allowance para sa mga empleyado sa isinumiting budget ng Local Finance Committee.
Subalit nang matapyas umano ang pondo para sa donations na hindi rin umano naipaliwanag kung kani-kanino mapupunta, ay muli umanong isinisi sa SP. Pinabulaanan din ng vice-alkalde ang mga naglalabasang pahayag kung bakit walang nailaang pondo para sa bigas sana ng mga empleyado. May sinabi daw si Administrator Bladmata na dahil hindi na-approve yung cultural heritage, ay hindi na nila makukuha ang kanilang bigas. Mali po yun. Wala namang connection ng cultural heritage sa bigas. Ang problema po doon, wala ho silang sinapmit na budget para sa bigas ng empleyado. Wala ho silang linagay na item kahit na isang sakong bigas, kahit isang kilo sa budget po ng 2011. Ngunit huwag po kayong mawala ng pag-asa mga regular employees ng Dagupan City. Ang gagawin na ho ni Mayor, gagawa lang ho, magre-request lang po ng supplemental budget sa Sangguniang Panlunsod, at kapag yan po ay na-justify, kung ilan sako, magkano presyo, ilan ang beneficiary, palagay ko naman ay hindi ho po kontra ang Sangguniang Panlunsod. So, huwag po kayong mawala ng pag-asa, andyan pa rin yung bigas ninyo. Hindi na rin umano bago ang mga batikos na kanilang natatanggap, kabilang na ang pag-ere ng mayorya ng kanilang pahayag sa mga telebisyon o iba pang media outlets, na siya ring naging puna sa mga privilege speech ng minorya. Hindi naman umano mangmang ang publiko at di kailangang itago sa mga ito ang tunay na nangyayari sa mga nagdaang budget hearings. Well, yung tungkol sa community channel nga, alam nyo, transparency lang po ang gusto ng mga Sangguniang members. At nakita naman natin ang Sangguniang Panlunsod ay open sa lahat. Totoo yun, ang daming camera, nahihiya nga kami kumisan, hindi na namin alam kung saan kami haharap. Andyan ho ang GMA, andyan ang ABS, andyan ang Sky Cable, andyan yung siguro mahigit 10 na media ng radio station, open po ang Sangguniang Panlunsod. Kailangan po namin transparency po, alam ng totoo ng tao kung anong totoong nangyari sa Sangguniang Panlunsod. Meron po kaming pinakinggan minsan na isang radio station alas 6 po ng gabi o alas 7 yun. Kami po ay binabanatan pa rin, at kung pansin nyo ay nagsisweldo pala sa gobyerno. Si Joseph Bacani ay isang consultant at nagsisweldo sa City Information Office ng 10,000 piso. Imbis na pinapakita niya yung magandang programa na ginagawa ng ating syudad, yung mga magandang example, mga magandang resolutions o kaya mga magandang tanong na nakakatulong sa budget hearing natin, ay binabanatan po ang Sangguniang Panlunsod. Ito po, yung pangalan po ni Joseph Bacani ay kasama sa mga 40 na consultants ng Mayor's Office. Imbes umano na ibaling ang sisi sa iba at humingi ng simpatya sa publiko sa maling paraan, bakit hindi na lang umano patunayang sincero ang lokal na pamahalaan sa pagtutuwid ng kanilang pamamalakad at tiyakin sa publiko na tama ang gagawing pagmamanage ng pondong masusi umanong pinag-aralan ng konseho, bago isisi na kulang ito gayong unang quarter pa lamang ng taon at maaari namang humiling ng supplemental budget kung talagang kakailanganin ng lungsod. Itong pag-scrutinize ng itong 8 majority members ng Sangguniang Panlunsod, ang masasabi ko, hindi ho mababawasan yung serbisyo, kundi madadagdagan. Bakit ko sinabi yon? Yung pinakasimple na lang po na example, yung ang ating budget for feeding program, na sabihin natin, example lang ito, 1 million pesos. Pag ang 1 million pesos, ang paggastos nila sa feeding program ng mga noodles, mga bigas, mga asukal, at maraming pang iba, ay umaabot ang mahigit 200% hanggang 300%. Ang cost ng value ng ating pundo na 1 million ay magiging 400,000 na lang. Then ang pamimili ho nila ng produkto at pagdi-deliver ng serbisyo ay napakamahal. Ang paggastos ho ng ating calamity fund na 14 million pesos, pag tignan nyo naman ho, yung mga binili nila na produkto ay halos doble hanggang mag 300 to 400%. Ngayon, ang pag-usapan natin ang budget. Pag binantayan ho natin mabuti yan, ang serbisyo po ay dadami. Dahil ang presyo ay magkakaroon ng tamang bilihan at magkakaroon ng tamang Bids and Awards Committee, hindi na ho sila magkakamali na magiging mataas ang presyo, mas marami hong matutulungan. Yung 81 million na slash po at natanggal po sa 578 million na hinihingi ni Mayor, hindi po mawawala ang pondo na yan kapag na-achieve ni Mayor yung revenue for the entire year. Kasi hindi pa natin alam kung kaya natin i-achieve yun. Saan pupunta ang pondo na yan, hindi po yung masasayang. Ang 81 million pesos ay pupunta po sa savings. Ngayon, mga barangays, kung meron kayong mga problema, pwede mo kayong tumausap kay Mayor, sabihin ang inyong problema, kung anong proyekto ang inyong kailangan. Ang gagawin lang po ng executive, ipipresent
sa Sangguniang Panlunsod kung kaninong barangay ibibigay ang proyekto, magkano ang cost ng proyekto, anong klaseng proyekto. Sisiguraduhin ko na yung 8 majority members ng Sangguniang Panlunsod ay hindi ho sila magdadalawang isip at aaprobin ho yung project para sa ating barangay. Wala ho masasayang na pera kapag ito ay babantayan ng Sangguniang Panlunsod.